Anong ibig mong sabihin? Kung alam ko lang na ganito pala kahirap ang magmahal. Malamang pagod ka lang. Bumalik na tayo at magpahinga ng maaga. Kapag magkasama tayo, natatakot tayo makita ng ibang tao. Sa pag-uwi, uuwi tayo sa magkaibang bahay. Pag-uwi ko, ikaw lang din ang iniisip ko. Iniisip mo ko sa pag-uwi mo? Araw-araw. Pero puro pangarap lang ang meron ako sa'yo. Kung gaano ba kalaki ang kwarto mo, ano bang itsura nito? Ano kaya ang ginawa mo sa mga oras na yun? Iniisip mo rin kaya ako? Minsan sabi ko, ano kayang pakiramdam ng kasama ka doon? Kung umuwi na tayo. Okay lang sa'yo. Sa lahat ng projects niya, gusto niya involved from start to end. Nung panahon na yan, hanggang design stage lang ang tinapos niya. Pwedeng tama ka. May nakita siyang mali sa blueprint ng project noon. Pero dahil malapit na ang opening date, kailangan niyang umpisahan to. Nasa akin pa rin ang construction diary ng papa ko. Tama. Nakita ko rin yun sa records niya. Yun na nakalagay sa records ni Dr. Moon. Sandali. Ang dami mo yatang alam tungkol sa papa ko, Interesado ako sa kanya noon. Ang totoo, sinabi ni Nathan na kausapin kita. Kasi parang nahihirapan siya na kumbinsihin kang tanggapin ito. Hindi kasi exciting ang planning kesa sa design. Masyado itong technical, boring at matrabaho. At kakaresign mo lang sa parehong trabaho, hindi ba? Pero maitatama mo rito ang anumang pagkakamali ng papa mo. Isipin mo na rin, baka makatulong tong magpasaya sa'yo. Pwede bang pag-isipan mo uli ito? Tuloy ka. Pasensya na, medyo magulo. Ay, naku naman. Naiwan ko pang sarado yung bintana. Hindi ko kasi... Nakahinga na ako ng maluwag. 사랑의 파편은 이별을
ganda ng bahay mo, lalo na tong view. Parati ako mag-isa rito. Kung wala tong view, baka nabaliw na ako. Huwag naman. Ang papa mo, mukhang napakabait niyang tao. Isa siyang taong kontento na sa kung ano meron siya. Masaya siya sa kung ano narating niya sa buhay. Kaya dismayadong mama ko sa kanya. Hindi niya ako masuportahan sa mga pangarap ko noon. Pangarap? Ano naman yung mga yon? Wala, kahit isa. Ha? Baliw bang hindi mangarap? Hindi naman sa ganon. Nagulat lang ako. Hindi ikaw ang tipong mawawalan ng pangarap sa buhay. Napakahirap kasi ng pamilya ko. Kaya natakot akong mangarap ng kahit na ano. Sa pagtaas ng mga pangarap ko, lalong bumababa ang tingin ko sa amin. Kaya hindi ko na pinayagan ang sarili kong mag-isip ng karangyaan. Yun din ang dahilan kung bakit hindi ko matanggap sa'yo yung fountain pen. Nung naging doktor na ako, ang ibinigay sa akin ng mama ko noon ay isang fountain pen. Nakakatawa ba? Naisip ko lang na kahit magkaiba naman tayo, marami tayong pagkakapareho. Ako, masyado naman akong maraming pangarap. Naisip kong maging presidente ng South Korea o maging isang sikat na singer. O hindi kaya maging Miss Korea. Nakakatawa, di ba? Hindi mo ba ako tatanungin kung bakit? Naintindihan ko. Oo. Mahirap lang din ako. Masyadong mahirap ang buhay ko noon. Mag-isa ako at walang karamay. Kaya gusto kong baguhin ang buong buhay ko. Kahit konti. Buong buo. Maging ibang tao. Gusto kong hindi mahiyang sabihin ang address ko. Hindi mahiyang sabihin anong trabaho ko. Hindi ikahiya ang pagkatao ko. Nakakatawa. Hindi. Ngayon ko lang sinabi yun sa ibang tao. Sa'yo lang. Masarap ang makasama ka at makausap ng ganito.